Magandang araw. Alam nyo, minsan may mga kwentong parang galing lang sa isang suspense na pelikula, pero totoong-totoo at base sa mga opisyal na pahayag. Sa pagsusuring ito, pag-uusapan natin ang isang sitwasyon na talagang susubok sa kung ano ang tingin natin sa pananampalataya, sa mahigpit na seguridad ng mga institusyon, at syempre, sa swerte. Isipin nyo ito. May isang tao na ang buhay ay nahati sa dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, sobrang lalim ng kanyang pagka-espiritual. Pero sa kabilang banda, babad na babad siya sa napakamateryal na mundo ng mga kasino at malalaking jackpot. Ito ang kabalintukaan ni Narciso Olalo, isang lalaking kilala bilang isang faith healer na may kwentong siguradong magpapasabog ng isip nyo. Ngayon, alam naman natin na sa mundo ng mga religious events at pandaigdigang ministeryo, kailangan ng pondo, di ba? Transportasyon, pagkain, accommodation, ang haba ng listahan ng gastusin. Pero dito, nagiging kakaiba ang lahat para kay Ulalo. Ang pinaka-rule niya, bawal maningil. Walang donation, walang entrance fee, as in, wala. Kaya, ang malaking tanong, paano niya nagagawa yon? Paano siya nakakapagpundo ng ganito kalaking operasyon? Okay, let's dive into this. Unang bahagi, isang piniling instrumento ng Diyos. Bago natin himayin kung saan galing ang pera, kailangan muna nating intindihin kung sino ba talaga itong si Narciso Olalo. Ipinapakilala niya ang sarili niya bilang #1 instrument daw ng Diyos para maghatid ng mensahe. At para patunayan kung gaano kahigpit ang patakaran niya sa pera, ibinahagi niya itong direktang utos na natanggap niya. Maaari kang magpagaling at mangaral sa mga tao, ngunit walang perang kukolektahin, walang bayad kahit 1 sentimo. Literal na zero. Ayon sa kanya, yung kapangyarihang magpagaling ay galing sa pananampalataya, kaya hindi mo pwedeng lagyan ng price tag. Bukod sa pagiging libre ng kanyang serbisyo, seryoso niyang inaangkin na meron siyang 3 matinding biyaya. Una, kaya raw niyang magpagaling gamit lang ang boses niya at pangangaral. Pangalawa, yung tinatawag niyang power of mind. Ibig sabihin, kaya niyang basahin ang buhay mo at makita ang mga kasalanan hindi lang ng mga buhay, kundi pati ng mga patay na. At pangatlo, kaya raw niyang hulaan ang mga sakuna bago pa man ito mangyari. Grabe, di ba? So ano namang kapalit ang hinihingi niya sa mga tao? 3 simpleng hakbang lang ang doktrina niya. Pagsisiyan ng mga kasalanan, i-renew ang buhay bilang Kristiyano at magkaroon ng matinding pananampalataya. Yan ang buong bundasyon niya. Walang kinalaman sa pera. Kaya babalik at babalik tayo sa tanong, paano niya nababayaran ang lahat ng gastos niya? Dito na tayo mapapaisip. Ikalawang bahagi, ang banal na casino jackpot. Hawakan niyo ng mabuti ang mga upuan niyo. Dahil mula sa mga panalangin, tatalon tayo bigla sa maingay na tunog ng mga slot machine at roulette tables. Tingnan niyo itong numerong ito, $92,500. Hindi po yan pinagsama-samang donasyon. Isa lang yan sa mga napanalunan niya bilang grand prize sa kasino. Isipin niyo yung kontrast. Isang taong may napakahigpit na espiritual na doktrina, tapos biglang may napakalaking pera mula sa pagsusugal. At hindi lang minsan nangyari ito. Ayon mismo kay Olalo, naka-10 grand prize na siya. Paano? Bago daw siya umuwi sa Pilipinas galing Australia, ipinapakita daw mismo sa kanya ng Diyos kung aling eksaktong slot machine ang maglalabas ng jackpot. Isang banal na gabay papunta sa tamang makina sa kasino. Babalik-balikan daw niya yung makinang yon hanggang sa bumagsak ang premyo. And this brilliantly illustrates the scale ng pinag-uusapan nating pera. Minsan, panalo siya ng $7,500 na malaki na rin. Pero may mga pagkakataon na inuuwi niya yung $52,500 at yung nakita natin kanina na halos $100,000 Dahil sa sunod-sunod at bigla ang pasok ng ganito kalaking pera, nagagawa niya lahat ng misyon niya. So, saan napupunta yung casino winnings na to? Sagot daw ni Olalo ang lahat ng gastos. Mula sa flights niya galing Australia, pati na rin yung pag-ikot niya sa Cebu, Bohol, Cagayan o Camiguin. Siya nagpapaupa ng mga van, siya ang sumasagot sa pagkain ng lahat ng umaattend sa 2-day events niya. At wait, may bonus pa. Sagot din daw niya ang gastos kapag gusto ng mga tagasunod niya na magbanding sa beach pagkatapos. As in all expense paid spiritual retreat. Ikatlong bahagi, minomonitor at nababan. Siyempre, the reality is, negosyo ang mga kasino. Kapag may isang taong laging nananaw ng malaki at parang may hindi maipaliwanag na swerte, mag-aalarm ang radar nila. Napansin ni Olalo na may sumusunod na sa kanya. Para i-test ito, tumayo siya, naglakad-lakad at umupo ulit.
Nang sumunod yung supervisor, kinumpirma niyang binabantayan siya. Nauwi ito sa isang matinding konfrontasyon sa mismong lamesa, hanggang sa pilit na siyang in-escort palabas ng security ng kasino. Parang eksena sa pelikula yung nangyari sa roulette table na yon. Lumingon si Olalo sa nagbabantay na supervisor, binati ito, tapos gulat na nagtanong yung supervisor, "You win?" Ang sagot ni Olalo, kalmado pero matalas. "Mahirap manalo, isa lang ang numero ko at 36 ang sa kasino." Nabilaw kanan daw yung supervisor sa sagot niya. Kasi nga naman, the odds are always in favor of the house, kaya ang laging manalo gamit lang ang iisang numero, nakakapagtaka talaga. Kinabukasan, tuluyan na siyang naban. At dito na tayo kailangan maging objektibo dahil may dalawang magkasalungat na kwento. Sa side ng Olalo, binaban siya kasi masyado na siyang maraming nakukuhang grand prize na itinuro pa sa kanya ng Diyos. Pero sa pananaw ng casino management, pinaban siya at iniimbestigahan dahil inakusahan siyang gumagamit ng pera ng gobyerno at sangkot daw sa money laundering. Dalawang napakabigat at magkabilang kwento. Depensa naman ni Olalo, sariling niyang sweldo yung ginagamit niya. Sinabi niya kung gaano siya nanliit nang in-escort siya palabas na para bang wala naman siyang gidawang masama. Bago siya umalis, binitawan niya ang linyang ito sa security. "Tinatrato ninyo ako bilang isang kriminal." Pero ang tangi lang nilang sinagot ay sumusunod lang daw sila sa utos ng taas. Ika-4 na bahagi, isang buhay ng misteryo. Kung akala ninyo natapos na sa kasino na yon ang problema niya, nagkakamali kayo. Kinabukasan, pumunta sina Olalo sa Brisbane para magbakasyon ng 5 araw. Pagdating ng gabi, naisipan nilang bumaba sa gaming floor ng hotel nila. Pero pagkapasok pa lang niya, nilapitan na agad siya ng 3 gwardya. Kinumpiska ang ID niya at diretsahang sinabing bawal siyang pumasok. Ibang lungsod, ibang hotel, pero naka-block na agad siya. Nang kausapin niya yung manager sa Brisbane para humingi ng paliwanag, inulit lang yung akusasyon ng money laundering. Nang hingi niya ang totoong ebidensya o dahilan, tumanggi na yung manager na magsalita. Ang sinabi lang, nasa high alert daw yung pangalan niya. Imagine, isang blanket ban sa mga kasino. Isang misteryosong status na ayaw ipaliwanag ng mismong management kung bakit. Talagang nababalot ng misteryo ang buhay ng taong ito. Nakita natin ngayon ang dalawang panig. Isang taong nagbibigay ng libreng pagpapagalingan at pinupunduhan ito ng malalaking panalo mula sa kasino dahil daw sa banal na gabay. At ang mismong industriya ng kasino na gumagawa ng napakahigpit na hakbang dahil sa hinalang may seryosong anomalya. Kaya iwan ko sa inyong tanong na ito. Ito ba ay isang totoong kwento ng walang katulad na banal na intervensyon? O ito ba ang pinakamalaking anomalya na nakita sa industriya ng kasino? Kayo na ang humusga. Hanggang sa susunod nating pagsusuli, manatiling mausisa.